Heto na naman tayo. Panibagong lektura sa Israel, ukol sa pagpipigil at panawagan ng mga internasyonal na boses na pababain ang tensyon. Isa na namang pagtatangkang magkunwari na kung tiisin lang ng Israel ang isa pang pag-atake, baliwalain ang isa pang misil, tiisin ang isa pang paglabag, parang biglang lilitaw na lang ang kapayapaan. Pero hindi ganyan gumagana ang gitnang silangan. Hindi nagising kahapon ang Israel na naghahanap ng gulo. Ang pinakabagong mga pag-atake ay nangyari matapos muling maglunsad ng mga atake ang Hezbollah laban sa Israel, nilalabag ang mga kasunduan na dapat sanay pumigil sa pagbabalik ng digmaan. Tumugon ang Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa mga target ng Hezbollah sa timog ng mga suburb ng Beirut, isang lugar na matagal nang medsilbing isa sa mga pangunahing kuta ng organisasyon. At dito nagsisimula ang internasyonal na usapan na sadyang magiging hindi tapat. Laging pinag-uusapan ng mundo ang Hezbollah at Iran na parang magkaiba silang gumagalaw pero hindi sila magkahiwalay. Ang Hezbollah ay hindi simpleng kilusang pampulitika sa Lebanon na minsan lang suportado ng Iran. Ito ang pinakamatagumpay na proyektong militar ng Iran sa labas ng kanilang bansa. Ito ay nilikha, inarmasan, pinondohan, sinanay at patuloy na sinusuportahan ng Tehran. Ang kanilang arsenal, doktrina, pamunuan at estratehikong layunin ay hindi maihihiwalay sa mga ambisyon ng rehime ng Iran sa rehiyon. Dahil dito, tuwing may laban ng Israel sa Hezbollah, umaaksyon ng Iran na parang sila ang tinatarget. Dahil sa pananaw ng Tehran, ang Hezbollah ay hindi lang basta kaalyado. Ito ay isang pagpapalawig ng kapangyarihan ng Iran sa hiladang hangganan ng Israel, isang abanteng base militar upang bantaan ang Israel at ipalaganap ang impluwensya ng Iran sa buong rehiyon. At tandaan natin kung ano talaga ang ginawa ng Hezbollah. Mula noong Oktubre 8, 2023, nagpakawala na ang Hezbollah ng mahigit 17,000 na rocket missile at drone papunta sa Israel. Lubusang nabakante ang mga komunidad sa hilagang Israel. Libu-libong sibilyan ang napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan. Ilang buwan ding nagpalipat-lipat ang mga pamilya sa bomb shelter at pansamantalang tirahan. Isinara rin ang mga paaralan. Nagsara ang mga negosyo. Lumaki ang mga bata na palaging naririnig ang tunog ng mga sirena. Hindi ito mga pag-atake sa malalayong posisyon ng militar. Ang mga ito ay mga pag-atake na nakatuon sa mga sibilyang komunidad, mga bayan, lungsod at mga pamilya na ang tanging kasalanan ay ang manirahan sa hilagang Israel. Ngunit sa kung anong paraan, tila nasanay na ang mundo sa ganitong realidad. Libu-libong mga rocket ang pinapaputok sa mga sibilyang Israeli at ang inaasahan ay basta na lang tatanggapin ng Israel ang mga pag-atake, magpakita ng pagpipigil at maghintay na gumana ang diplomasya. Ngunit ang mga digmaang tila walang hanggan ay natatapos din. Sa loob ng 20 taon, sinabi ng internasyonal na komunidad sa Israel na tiisin ang pagpapalakas ng militar ng Hezbollah. Tiisin ang mga rocket, tiisin ang mga lagusan. Tiisin ang isang hukbong Iranian na halos pangalan na lang ang kulang na nakaupo sa aming hilagang hangganan. Bawat tigil putukan ay iniharap bilang solusyon. Bawat diplomatikong inisyatiba ay itinuring na tagumpay. Sa bawat pagkakataon, ginamit ng Hezbollah ang katahimikan para mag-armas muli, magtipon ng lakas, at maghanda sa susunod na labanan. Iyan ang aral na nakaraang 2 dekada. Umeepekto lang ang pananakot kapag may kaparusahan ang mga paglabag. Hindi papayag ang isang soberanong bansa na ang milisyang suportado ng Iran ay magpaputok ng libu-libong rockets sa kanilang mamamayan nang walang tugon. Walang demokrasya sa mundo ang tatanggap sa ganoong realidad. Walang gobyerno ang papayag na daan-daang libong mamamayan ay mamuhay sa banta ng pag-atake nang walang aksyon laban sa pinagmumulan ng banta. Pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, natutunan ng Israel ang isang masakit na aral. Kapag hayagang ipinapahayag ng mga kaaway ang kanilang mga balak, delikado ang isipin na nagbibiro lang sila. Ang trahedya ay wala namang kailangang mangyari sa mga ito.
Narapat lang na maging malaya ang Lebanon mula sa Hezbollah at mamuhay ang mga Israeli ng walang bantang misil sa kanilang tahanan. Karapat dapat ang rehiyon sa pagkakataon para sa katatagan at kasaganaan. Ngunit hindi matitiyak ang katatagan kung ibabatay ito sa katang-isip na ang Hezbollah ay isang independiyenteng grupo o na maaring punduhan, armasan, pamunuan at ipagdiwang ng Iran ang mga kilos ng isang proxy na hukbo habang iniiwasan ang pananagutan sa mga magiging bunga nito? Ang pagpipilian na yon ay hindi lang digmaan o kapayapaan. Ang pagpipilian ay ang harapin ang banta na nakapagpakawala na ng mahigit 17,000 rocket, missile at drone sa populasyon ng Israel o hayaan na mas lumakas pa ang banta bukas. Dahil dito, naniniwala ang Israel na dapat tapusin ang laban kahit ayaw o gusto ng mundo. Hindi walang katapusang digmaan ang layunin. Layunin nito na makabalik ang mga sibilyan sa hilagang Israel sa kanilang mga tahanan, maibalik ang mga komunidad at mamuhay ng walang banta mula sa proxy army ng Iran. Nakaupo sa hangganan, naghihintay ng susunod na pagkakataon umatake. Ang tanging walang katapusang digmaan, tila ay laban sa mga Hudyo. At sawa na kami, okay?